pwede palitan. Pag may problema dyan, kasi araw-araw kumakain ka, every day, every week, every month, every year, 5 years, 10 years, 15, 20, 30 years. At yun ang naging habit mo, naging routine mo. Ano nangyari? Hindi nagbabara. Eh, siyempre, pag magbara dito, kumpleto pa bang sustansya pumapasok? Hindi na. Kulang na. So, kulang ang sustansya sa dugo. So, pag nagpapump yung heart mo ng dugo, kulang ang sustansya. Kaya huwag kayong magtaka kung mabilis kayo mapagod. Huwag rin kayo magtaka kung mabilis kayo magutom. Ang ibig sabihin niya, pag mabilis kayo ginugutom, mabilis kayo mapagod, kulang ang vitamins, kulang ang nutrition sa dugo niyo. Yun lang ang ibig sabihin niya. Okay? Tingnan mo mga bata, bakit din sila ang bilis rin lumaki? Yung mga obese mga bata ngayon, kasi karamihan ang kinakain nila, kulang sa sustansya. Busog lang sila physically. Pero nutrition-wise, kulang. Kaya, after 2 hours, mama, ano yung snack? Kakakain mo lang, gutom ulit. Di ba? Anong papakain mo? Lahat na naman ng harina ang ipapakain mo sa kanya. Flour, tinapay, asukal, lahat. Kaya, hindi magtaka bakit naging overweight niya. Naintindihan niyo ba? Yes. Okay? Napakasimple lang po yan, no? So, ano po yung trabaho ng aloe vera? Aloe vera is just a vegetable. Pag umiinom ka niyan, pumapasok po yan sa intestinal tract natin, ang trabaho niya, dahan-dahan niya nililinis yung mga dumi sa katawan natin. Now, ang bilis po dito nangyari, no? Pero sa totoong buhay, hindi po yan overnight. Kasi ang aloe vera, hindi po yan dreno. Okay? Na pag inumin mo yan, 30 years na dumi mo, tanggal na kaagad. Pag mahubos mo isang bote, hindi po ganyan. It takes time. It takes time. Lalo na ibang dumi na parang semento na sa loob. Pero yun po ang ginagawa ng aloe vera. Pag wala pong bara ang digestive system mo, maganda pong absorption ng nutrients. Kaya, full of energy ka at hindi ka mabilis mapagod. Hindi ka rin madali gutumin. Yan ang makikita mo sa karamihan ng mga distributors, no? Na maski mag-product demo yan buong araw, umaga hanggang madaling araw, mas napapagod pa yung kinakausap nila kesa sa mga nagde-demo. Okay? Ako yung nakatayo dito, nagsasalita, okay? Pero yung mga naupo dyan, yun patuloy ang walang energy. Okay? Walang power. Wala naman yan, sa palakpak lang. Okay, so, eto, ipapakita ko sa inyo para mas lalong magkaroon kayo ng visual na understanding sa forever, no? Lalagyan lang po natin ito ng tubig. Ano po ang nire-represent ng tubig? Ito, ang tubig po dito, ito po ang nire-represent ng katawan natin, no? Pinanganak po tayo. Nung pinanganak po tayo, marami po tayong mga sakit kaagad. Wala. Karamihan ng tao. Halos lahat ng tao pinanganak normal. Correct? Yes or no? Only less than 1% are born abnormal. So, tanong, bakit nung nagkakaedad tayo, especially pag nagpo-49 above, naglalabasan ng mga aray-aray sa katawan? Diba? Naglalabasan ng mga cholesterol, naglalabasan na yung mga diabetes, ng mga iba, cancer pa, diba? Kakaproblema. Kasi, nung maliit pa tayo, ito beta-9. Ito mag-represent ng chemical. This is just an acid-base experiment, no? So, nung maliit pa tayo, sinabihan tayo ng mga parents natin, mga ninuno natin, anak, huwag masyadong kumain ng mga chewing gum, candy, lollipop, di ba? Eh, siyempre, bata tayo, chocolate, ang sarap-sarap kaya. Di ba? Ninanakaw pa natin para lang makuha yan. So, umiiyak pa tayo, di ba? Chocolate, di ba? So, para lang makakain. So, ano nangyayari? Tayo mismo naglalagay ng dumi sa katawan. Gaya nito nangyari dito, nilagyan ko ng konting dumi kasi bata ka pa, nag-umpisa ka pa lang kumain ng lollipop. Siyempre, dahil bata pa tayo, ang dali lang ma-absorb ng katawan natin yung mga dumi na yan. Kasi nag-umpisa pa lang mag-ipon eh. Kaya malakas pa rin ang tao. Kaya karamihan ng bata, pagsasabihan mo parte sa health, yan, boring yan yung mga ganitong mga topic. Bali wala sa kanila kasi lakas pa nila eh. Parang nangyari dito. Pero habang tumatanda, ano nangyari? Tuloy-tuloy kasi ang kain. Habang tumatanda, hindi na chocolate sa lollipop ang kinakain. Nag-uumpisa na yung lechon, di ba? Yung mga chicharon, yung mga sisig, yung mga, ano pa?
kare-kare, bulalo, putsero, di ba? So ano nangyari? Tayo mismo ang naglalagay na dumi sa katawan natin, gaya sa nangyari na ng tubig na yan, di ba? Gusto nyo bang inumin to? Sige, punta po kayo dito. Libre po ito. Okay? So, yan po nangyayari. So, ang ibig ko sabihin, ang sakit ba dumating sa atin natural? Hindi. Karamihan po ng sakit, tayo po ang naglalagay niyan. Dahil po sa ginagawa natin. That's why we call it, most of the diseases today, we call it lifestyle diseases. Okay? Ibig sabihin, dahil sa lifestyle natin, kaya darating ang panahon, ano nangyayari? Siyempre, darating ang panahon, lalabas yung mga sintomas. Okay? At believe me, most people, that is the only time pupunta sila sa doktor kung may niraramdaman. Okay? Siyempre, ang gagawin ng mga medical people? Ang gagawin nila, of course, i-diagnose ka, maraming test ilalagay, di ba? Mula sa dugo, urine, stool, CT scan, lahat, ultrasound, gagawin. Ang laki ng ginastos mo, okay? Hindi ka pa nahawakan ng doktor. Okay? Once ma-check ka ng doktor, additional na gastos ka yan. Okay? So, anong gagawin nila? Lalagyan ng pangalan yung niraramdam mo. Kasi kung malagyan ka ng pangalan o ang sakit mo malagyan ng pangalan, meron na silang pinag-aralan ng mga isang encyclopedia ng mga gamot na ready na rin ibigay sa'yo. Okay? Ganun po. Now, hindi ko sinasabing masama sila. We need the medical professional, especially in emergency cases. Kailangan natin mga yan. So, huwag natin awayin. Okay? Hindi naman tayo nag-clash. Bakit? Kami na nasa natural world. No? Ang trabaho natin, turuan yung tao na hindi umabot sa ganyan. Okay? Pero once magkasakit ng tao, wala tayong choice, but they have to have themselves checked by a medical professional. Okay? So, yun ang role nila. Sila after. Karamihan treatment. Tayo, prevention. Okay? Yun ang trabaho natin. So, pag umiinom sila ng aloe vera, eto nangyayari ngayon. Okay? Pag uminom ka ng aloe vera, lalagyan ko dito. Maglalagay lang ako ng konti lang. Isang tulo lang muna ilalagay ko dito. Kung mapapansin nyo, ilang drops lang ang nilagay ko. Meron ba nangyari? Halos wala. Kasi po yung iba, nagtitipid. Diba? Bibili ng isang bote lang kasi ang kahit ang bibilihin ko. Tapos ubusin niya in 3 months. Parang yan ang nilagay ko, ilang tulo lang. Kapag isang kutsarita lang, isang kutsara everyday na. Isipin mo, ito gulay. Pag kumain ka ng isang kutsara ng gulay everyday, tanong, may epekto ba yan sa katawan mo? Wala. Diba? Pero isipin mo kung gano'ng kalaki ang katawan mo, ganito kalaki ang katawan mo, at ganito karami ang aloe vera ang iniinom mo everyday, sino mo nangyari? Mas mabilis ang paglinis ng aloe vera sa mga dumi sa katawan mo. Okay? So, yun po ang function ng aloe vera, no? Kita mo, hindi po ito magic. Okay? Ang ginawa niya, ni-neutralize lang po niya yung acid, which is the betadine. Okay? Kaya po, pag uminom po kayo ng maraming soft drinks, mga iced tea, mga powder na mga juice, naging acidic po yung katawan nyo. Okay? Pag mas napaparami yung gulay nyo at saka prutas, nagiging neutral, nagiging pH balance yung katawan nyo. Nag-neutralize kasi yung acid. Kaya pag sinasabihan tayo ng ibang tao na kumain ka ng maraming gulay, prutas, totoo po yung nakakatulong po yan sa katawan natin. Okay? So may naintindihan ba kayo ngayon? Yes! Okay? May natutunan ba kayo? Yes! Okay? Are you happy? Yes! Are you hungry? Yes! Yes! No. Okay. Pangalawa. Okay? Anong ginagawa ng forever living? Diba? So, naglilinis siya ng mga dumi sa katawan. Number 2, nagbibigay siya ng sustansya kasi gulay lang siya. Ano bang sustansya meron sa forever living? Halos kumpleto siya sa vitamins, including vitamin B12. No? So, may 12 na vitamins, may 20 na minerals. Ilan pang vitamins kailangan natin? Sa katawan natin, we need at least 14 vitamins. Okay? Minerals, we need at least 22 minerals. So, ang forever living, ang aloe vera halos kumpleto na. Pero hindi pa rin kompleto, pero almost, no? 18 amino acids out of 22 amino acids also. And meron rin siyang polysaccharides.